Ano ang gospel? Sinulat ni Greg Gilbert. Panimula. Ano ba ang gospel ni Hesukristo? Kung iisipin natin, dapat madali lang sagutin ang tanong na yan, lalo na para sa mga Kristiyano. Sa totoo lang, pwede mo ngang maisip na hindi na dapat sumulat ng isang librong tulad nito. Librong tinatanong at inihimok ang mga Kristiyano na pag-isipan ang tanong na ito. Ano ba ang gospel ni Jesus? Kasi para saan pa nga naman, di ba? Alam na ang sagot sa tanong na yan. Hindi na dapat kailangan ng ganitong libro. Parang sinabihan mo ang mga karpentero na magmuni-muni at pag-isipang mabuti ang tanong na, ano ba ang isang martilyo? Hindi ba't ang gospel ni Jesus ang pinakasentro ng ating pananampalataya? Ito dapat ang nasa kalagitnaan ng mga buhay natin at ang pundasyon ng ating mga churches. Ito ang dapat nating ikwento sa ibang mga tao at ipinapanalangin natin na marinig at paniwalaan din nila. Sa lahat ng mga assumptions na yan tungkol sa gospel, sa tingin mo, lahat ba ng Kristiyano ay may malalim na kaalaman tungkol sa gospel ng Kristyanismo? Ikaw, paano mo sasagutin kapag may nagtanong sa iyo na, ano ba itong balita na sinasabi ng mga Kristiyano? At bakit ito magandang balita? Sa tingin ko, ang sagot ng maraming Kristiyano sa tanong na iyan ay malayo kung ano ang sinasabi ng Biblia na Ebanghelyo ni Kristo. Baka may ilang sasagot na ang gospel ay yung patatawarin ka ng Diyos sa mga kasalanan mo pag naniwala ka sa Kanya. O baka meron ding sumagot na ang magandang balita ay mahal ka ng Diyos at siya ay may magandang plano para sa buhay mo. O di kaya'y ang gospel ay nagsasabing ikaw ay anak ng Diyos at gusto ng Diyos para sa mga anak niya ay mamuhay ng matagumpay at maginhawa sa lahat ng bagay. Baka meron ding ilan na makakaisip na dapat kasali sa usapan si Kristo, yung pagkamatay niya sa krus at muling pagkabuhay. Pero bakit nga ba importante ang mga yun? Paano nagkakatugma-tugma lahat yan sa gospel? Sa totoo lang, mahirap pagkasunduin ng mga Kristiyano sa sagot sa tanong na, ano ba ang gospel? Ako ay nagsisilbi sa isang ministry na tawag ay 9 Marks, isang organisasyon na nakakabit sa Capitol Hill Baptist Church sa Washington, D.C. Ang mga nagbabasa at tumatangkilik ng mga inilathala naming mga articles at materials ay mula siguro sa isang maliit na parte lang ng mga evangelical na Kristiyano sa buong mundo. Malamang ang mga ito ay naniniwala na ang Biblia ay totoo at walang pagkakamali. Malamang naniniwala rin sila na si Kristo ay namatay sa krus at muling nabuhay. Naniniwala sila na ang mga tao ay makasalanan at kailangan ng isang tagapagligtas at gusto nilang mabuhay ng nakasentro at nakababad sa gospel. Pero hulaan mo kung anong issue ang pinakamadalas na pinanggagalingan ng matinding reaksyon at matinding komento sa lahat ng mga isinulat namin. Kung ang sagot mo ay ang gospel, tama ka. Pwede kami magsulat at magsalita araw-araw tungkol sa ministry ng preaching, discipling, counseling, tamang pamamalakad sa church, kahit tungkol sa music sa church, at ang mga reaksyon ng mga tao sa mga iyan ay hindi naman masyadong kagulat-gulat at mapusok. Pero kapag kami ay nag-post ng isang article na naglilinaw kung ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa magandang balita o gospel ng Kristyanismo, ang mga reaksyon ay talaga namang matindi. May isa akong kaibigan na nag-post ng isang maikling article sa website namin noong
tungkol sa isang kilalang singer na Kristiyano din naman. Ang singer na ito ay tinanong sa isang interview kung paano niya ilalarawan ang magandang balita o gospel ng Kristyanismo. Ito ang sabi niya, "Magandang tanong yan. Siguro ang sasabihin ko ay, sinasabi ng instinct ko na ito ay tungkol sa Kristo na pumunta rito, namuhay, namatay at muling nabuhay. Ito yung pagpapasimula niya sa mga bagay na nangyari na at mga bagay na mangyayari pa lang. Pinapanumbalik ang lahat sa kanyang sarili at lahat yan ay mangyayari sa pamamagitan din niya. Yung gagawin niyang tama ang lahat ng bagay, ang proseso na iyon ay nagsisimula at nagiging totoo sa buhay at puso ng mga mananampalataya. Pero darating ang araw na ito ay magiging ganap at lubos na maisa sa katuparan. Pero ang good news, ang gospel, ang pagsasalita tungkol sa gospel, masasabi ko na ito ay ang balita na paparating na kaharian. Ang pagsisimula ng paparating na kaharian. Yan ang instinct ko. Ang ilan sa amin ay nag-react sa pahayag na ito at napatanong ng kung ang gospel ni Kristo ang pinag-uusapan natin, hindi ba dapat kasamang paliwanag tungkol sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo at kung bakit nangyari iyon? May ilan din sa amin na nagtanong na hindi ba dapat kasama sa usapan ang kasalanan ng tao at kung bakit kailangan natin kaligtasan mula sa galit ng Diyos sa kasalanan? Ang reaksyon ng mga tao sa article na iyon ay hindi kapanipaniwala. May ilang buwan na ang nakalipas pero nakakatanggap pa rin kami ng mga emails at responses tungkol sa issue na iyon. May ilang mga sumulat para sabihin na na-appreciate nila yung mga tanong namin tungkol sa pahayag na iyon. May ilan naman na nagsasabing wala namang mali sa sinabi ng singer tungkol sa gospel dahil si Kristo mismo ay nag-preach din tungkol sa pagdating ng kanyang kaharian. May iba rin na natuwa dahil sa malayang diskusyon na nangyari tungkol sa gospel at kung paano ang tamang paglalatag nito. Naisip ko naman noong mga panahon na iyon, nakakatuwa na may mga Kristiyano na naging excited dahil sa diskusyon tungkol sa gospel. Ibig sabihin, ito ay isang mahalagang issue para sa kanila at pinag-iisipan nila ito ng malalim. Hindi nakakabuti para sa Kristyanismo kung ang mga mananampalataya ay walang pakialam kung paano ipinapaliwanag at naiintindihan ng mga tao ang gospel. Pero sa kabilang banda, sa tingin ko ang dahilan kung bakit merong ganoong kaguluhan at pagkakaiba-iba ng mga diskusyon tungkol sa gospel ay dahil maraming mga Kristiyano sa panahon ngayon ang nalilito kung ano ba talaga ang gospel. Kung susuriin mo talagang mabuti, isa lang ang makikita natin dito sa nangyari. Ang mga Kristiyano ay hindi nagkakaisa kung ano ba talaga ang gospel, kahit tinatawag nila ang mga sarili nila na mga evangelicals.